Bago ang Sumo Pontifice Juan Pablo ay magdesisyon na iwanan ang mundong ito at iwanan ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang kadakilaang lider ng relihiyon ay nagbigay ng isang hiwaga na kung ito ay ipinakalat ay may potensyal na magbago ng walang hanggang takbo ng pag-iral ng sangkatauhan sa kasalukuyang araw. Itatampok namin ang misteryosong kwento, ang huling pahayag na binigkas ng pinakamataas na San Juan Pablo ay ang Sumo Pontifice na nag-iwan ng kahangahangang marka sa kasaysayan ng simbahan at sa kabuoang sangkatauhan. Gayunpaman, ano ang tunay na mga salita ng banal na Pontifice bago ang kanyang napakahalagang pag-alis sa mundong ito? Sa anong kalagayan ipinahayag ang mga makahulugang salitang ito? Ano ang mas malalim na kahulugan na tiyak na kinakaligtaan ng mga tanong na ito? Ang kwentong ito ay magiging tampok sa Karol Wojtyła ng Poland, na ipinanganak noong 1920. Ang kanyang buhay ay nagpresenta ng kamangha-manghang paglalakbay na humantong sa kanyang pagiging pari noong 1946. Pagkatapos ay itinalaga bilang obispo noong 1958 at sa wakas, itinaas bilang kardinal sa pangalang Juan. Ang prestihiyosong individual na ito ay nakasaksi sa maraming kahirapan na bumuo sa makulay na ika-negatibo 20 siglo, kabilang ang pinsalang dala ng mga digmaan, ang dominasyon ng mga Nazi, komunismo, at terorismo. Nagdala siya ng banal na mensahe ng mga kasulatan sa lahat ng dako ng mundo, naglakbay sa 129 bansa sa mahigit 100 apostolikong paglalakbay. Nagkaroon siya ng makabuluhang talakayan sa iba't ibang paniniwala at kultura, na walang sawa sa pagtataguyod ng pagkakaisa at katuwiran. Ibinigay niya ang buong kanyang pagkatao sa simbahan at sa sangkatauhan. Ibinigay ang kanyang huling hininga sa lubos na debosyon. Ang kanyang buhay ay isang walang hanggang patotoo ng paglilingkod at pag-ibig, isang epiko ng pananampalataya na lumampas sa panahon at nananatiling tanglaw ng pag-asa sa puso ng Kristyanismo. Binigay ni Juan Pablo ang kanyang buhay sa lubos na debosyon sa kataas-taasan, at ang kanyang paglakad tungo sa kawalang hanggan ay naganap noong ika-negatibo 2 ng Abril 2005 sa banal na palasyo ng Palasyo Apostoliko sa loob ng Vatikano. Ang kanyang matagal na sakit ay unti-unting nagpabagsak sa kanyang lakas, ngunit kasama niya ang kanyang mga tapat na kasama at mga doktor na pinakamalapit. Ang maraming mga mananampalataya sa lahat ng sulok ng mundo ay sumunod sa kanyang huling hininga sa pamamagitan ng mga biswal na pampubliko, nagdarasal sa lumikha sa espiritual na komunyon. Ang buhay ni Juan Pablo ay naging isang makabuluhang patotoo ng pananampalataya, at pag-aalay na ang kanyang pamana ay nananatiling tanglaw at patnubay sa loob ng simbahang Katoliko. Ang huling mga salita ng Sumo Pontifice, ayon sa mga pahayag ng kanyang personal na kalihim, ay inilabas sa kanyang sariling wika, ang Polish. Sinabi ng Santo Papa ang mga salitang ito na may emosyonal na pag-asa. Bigyan mo ako ng pahintulot na simulan ang paglalakbay patungo sa tahanan ng Ama. Ang emosyonal na pagpapahayag ng Papa ay naganap malapit sa ika-negatibo 3 ng hapon noong Abril 2, 2005
pagkatapos tanggapin ang sakramento ng ungol ng mga may sakit at eukaristikong komunyon. Ang kanyang mga salita, na puno ng malalim na espiritualidad, ay umunlad sa puso ng mga mananampalataya, nagtatakda ng isang yugto ng kababaan sa buhay at paglisan ng Sumo Pontifice. Pagkatapos ng mga salitang ito, hindi na naglabas ng anumang verbal na ekspresyon ang Sumo Pontifice, ngunit nanatili siyang ganap na malinaw hanggang sa kanyang huling hininga, ipinapakita ang kanyang huling mga hangarin. Ang kanyang mga kilos ay nagpapakita ng kanyang kagandahang loob, tiwala, at debosyon. Ang kanyang pagdurusa ay naging isang buhay na patotoo ng espiritual na kababaan, isang pagpapakita ng lakas na matatagpuan sa ganap na pag-alay sa kabanalan. Ang kanyang pagdurusa ay naging isang buhay na patotoo ng espiritual na kababaan, isang pagpapakita ng lakas na matatagpuan sa ganap na pag-alay sa kabanalan. Ang paligid ay puno ng isang solomeng katahimikan at panalangin. Ang Sumo Pontifice ay nakahiga sa kanyang higaan bilang isang tanglaw ng espiritual na liwanag sa gitna ng kadiliman ng silid, at ang kanyang pakikibaka ay nagreson sa puso ng lahat ng naroroon. Ito ay isang sandaling kung saan ang koneksyon sa pagitan ng mundano at divino ay naging higit na maramdamin kaysa kailanman. Ito ay isang sandaling may malalim na kahulugan sa kasaysayan ng simbahan at sa alaala ng mga taong nakaranas ng karanasan na iyon ng relihiyosong pagiging mainit. Kon ang kanyang huling hininga, ang pinakamataas na pontipiko, ay pinaunlakan ang kanyang mga salita sa wikang Polako, ang wika na nagbigay kahulugan sa kanyang kabataan, sa kanyang lupang tinubuan, at ang siyang nagbigay kahulugan sa kanyang bokasyon. Ang kanyang mga salita, bagaman simpleng, ay nagmumula sa malalim na espiritualidad, na nagpapahayag ng kanyang pagnanasa na bumalik sa bisig ng Ama sa langit. Sa pamamagitan ng mga simpleng salitang ito, ipinagkatiwala ng Papa ang kanyang espiritu sa mga kamay ng Panginoon. Ang mga nakarinig nito ay natamasa ang kahalagahan ng pangyayaring ito, habang ang mga taong nasa kasalukuyang panahon ay napukaw sa kanilang kaluluwa. Ang mga tapat na tagasunod ng Papa ay naramdaman ang kanilang puso ay hinawakan ng biyaya ng langit. Sa oras na ito ng espiritual na kahulugan, isang di malilimutang kabanata ay isinulat sa kasaysayan ng simbahan at sa puso ng sangkatauhan. Ang mata ng pinakamataas na pontipiko ay nakapikit sa huling pagkakataon, habang ang kanyang paghinga ay bumagal at lumalim pa. Sa wakas, tumigil ang kanyang puso, at ang kanyang mata ay nawala ng laman sa kanyang paglalakbay patungo sa langit. Buong mundo ay nagluksa sa kanyang pagkawala, at ang simbahan ay nagtaas ng matinding dasal. Sa kabila ng kanyang pagkawala, ang kanyang mga salita at kanyang mga turo ay nagpatuloy na magbigay liwanag at gabay sa maraming. Ang kanyang propesya noong 1990 ay nagsilbing patunay ng kanyang mga pananaw at kahalagahan ng kanyang mga turo. Ang paglalahad ng mga ito ay nagbigay kahulugan sa kahalagahan ng kanyang mensahe at pagmamahal sa katotohanan at kaligtasan. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ipinakita ng pinakamataas na pontipiko ang kanyang pagmamahal sa Diyos at sa kanyang kapwa,
at patuloy na nagbigay kahulugan sa kanyang mga tagasunod. Kung nais mong makita ang iba pang mga kwento ng pananampalataya, ilagay ang gusto ko sa komento. Hanggang sa muli.